enough. Correct. Yung dalawang yun na pasabog niya, no? Ako, believe din ako galit na galit ako kay, kay Saldico, ha? Kasi yung, naalala mo yung sinasabi niya, no? Naalala mo yung sinasabi ni VP natin? VP na. Oh, na please God sooner to become a president. Naalala mo yung Correct, sinasabi niya? yes. Kaya ako umalis dyan. Kasi, nag-insert sila ng 5 billion Doon sa ano? doon sa budget. Sa budget ng DepEd. Oh, yung sinasabi niya, dalawang tao lang ang nag-operate sa ating budget bansa. ng Pilipinas. Oo, correct. Si Saldico at Saldico at Martin Malta- Romualdez. Pero ano Yun. masabi mo ngayon, sir, na parang nahanap ni Saldico ang konsensya niya sa puso niya na magsalita na siya ngayon at sinasabi ng mga dating kaalyado niya na hindi yan totoo, walang ganito ganyan, mga ganyan. Anong masasabi mo doon? No, to be honest, to be honest with you, there is a two factors for this. First of all, of course, he got a conscience, okay? The conscience, hindi na niya kayang maarok. Correct. Kasi una sa lahat, napaiyak ako yung letter ng anak niya. Sumulat yung anak niya eh. Sabi niya, Papa, Ano nangyari? ano nangyari sa'yo? Lumabas ka na dyan. Lumabas ka na dyan. Aminin mo ang lahat. Yes. Kung ano man ang nangyayari, kung ano man ang mga pangyayari, kung totoo man yan, lumabas ka, ipaglalaban mo ang katotohanan. Kasi hindi ko na kaya to. Yes. Nasasabihin sa akin ng mga kaibigan ko, whatever like that. Kung halimbawang itong pagsasabi ko sa'yo, na hindi mo na ako angkinin na anak mo ako, okay lang sa akin. No. Totoo yan, totoo. Galing pa si Sir sa Ireland. Oh. Ireland pa si Sir galing. Siya hi, ano po. Ato, sinasabi natin yung mga kaganapan ba? Ha? Oo. Ngayon, dalawang faktor yung sinasabi ko sa'yo, ha? Tatlo. Isang faktor yun. Siyempre, makonsensya ka sa anak mo kung ano yung sinasabi ng anak mo. Magpakalalaki ka, nakonsensya siya. At naiyak ako doon yung sinasabi niya, kung ako, anak mo naman talaga ako, I did not even finish my school. Hindi siya nag-aaral. Hindi siya nag-aaral kasi siyempre anak mga mayaman na nalibang na sa negosyo, yung mga gano'n naman Yes, oo. namamana yung Pero sinasabi niya, lahat iwanan ko kahit maging pulubi na ako o itakwil mo ako Yes. para sa pagsasabi ko sa'yo ng totoo, pero lumabas ka dyan sa sabihin mo ang katotohanan. Yes. Isa yun, nakonsensya siya. Yes. Pangalawa, sa seto yun, dito sabi ko, gawin natin tatlo. Additional one. Ang pangalawa, natatakot siya sa banta ng buhay niya. Correct. Kasi sinabihan pala siya ni Martin, Valdes, na paglalabas ka. paglalabas ka, papatayin kita mismo, ako ang magpapatay sa iyo ng pulis. Correct. Pangalawa yon. Pangatlo. At ang pangatlo, nakonsensya siya sa taong bayan. Correct. Yun talagang pinakahayas. Kahit papano, nakonsensya niya na the millions of peoples Oo. are suffering, the millions of peoples are suffering in the Philippines. Oo. Pero yung ginawa nila, yung pangdudugas nila sa flood control na Correct. pera. Yes. Oo. That is more than criminality. Thank you, ate. That is more than a At saka crimes. also, kuya, sa lahat ng mga kabulastugan na nasa surface ngayon, guys, kasi malamig talaga dito, guys. Kaya sinisipon lumalabas kami. yung- Sinisipon talaga kami. Kasi Sobrang sobrang lamig. lamig. Kita mo, nakascarf ako. Grabe. Balot na balot. Correct. Parang everyday battery. Balot sa bakal na lumalata. Kasi guys, sinasabi nila na sa lahat ng mga kabulastugang na surfacing ngayon, dapat ipin sa mga Duterte yan. Doon, tingnan natin yung mga ilang bilyon yung sinasabi nila doon. Para sa mga Duterte, mga flood control project sa Davao, ganito, ganyan. Pero napunta ko sa Davao, nakita ko, napakaganda talaga. Maganda ng Davao. talaga. Taga Davao ako ha. Talagang pisa ako ng Davao. Born and raised. by the Duterte. Davao, Oo. Philippines. Correct. Ito pa nakakagalit. Napaka-inhumane. Ha? Ano ba ibig sabihin ng inhumane? Of course, maraming nakakaalam na everybody knows what is inhumane. Pero, dagdagan lang natin, talagang i-digest lang natin ang inhumane sa atin, sa Pilipino. Hindi makatao. Correct. Napaka hindi makatao. Ang daming naghihirap ng mga tao dyan. Ang daming mga naghihirap ng mga tao, namatay mga bata. Correct.
Ang pera, binili na lang, alam mo, si Martin, di ba? Meron pala siyang nabila na 32.8 million dollars na ano, Sa yung Amerika. airplane. Sa airplane, okay. O yung airplane at si Saldi ko yung lahat yung mga ano niya, lahat yung mga air transport niya nakalabas na ng Pilipinas. Yes. Anong mga kabalostugan 'yon? Correct, sir. Ito ha ako sa bahay namin. Maliit lang kami yung bahay namin pero masaya kami. Yung isang pantry namin, hinawan ko yun kasi meron akong mga ilalagay doon. Marami kasing gamit. Yes. Bakit ko sinasabi to? Naggawa ako ng ano ng place para doon ko ilalagay yung halimbawa yung love play tennis. So yung mga raketa ko, yung mga bag ko, mga ganon. Pero ang ginawa nila, bumili sila ng bahay para doon itatambak. Para doon itatambak yung pera. Correct. Biro mo, hindi sa pitaka yung pera. Sa bahay na. Hindi, kamukha nito, say for example, ang pitaka ko, makikita mo sa pitaka ko, ayan, magkano lang laman? Wala na palang laman. Ano ba? Wala nang... Ito may 20 pa. Card lang. Ito may 20, oh. 20 euro lang, ha? Oh. Ito, 20 euro lang laman ng pitaka ko. Ang liit pa ng pitaka ko. Pero sila, talagang bahay ang... Correct. Doon talaga, tinambak talagang pera Kahit sa talaga. CR siguro to, may pera na doon. Lahat. Correct, grabe. Sabi nga, 3 stories eh. Para ilalagay lang yung pera na yun. Nakita mo ba yung ang tawag nitong kagahaman ng mga taong yun? Mga greedy Sobra. Mas mabuti pa yung, hindi naman talaga mabuti, pero mas mabuti pa yung ginawa ng anong tawag nito, yung mga drug lords kasi pinaghihirapan pa nila na gumawa sila ng shabu. Ha? Pero sila wala. Correct. Yung mga anong tawag nito, yun talagang, Mamaya. Yeah. Interview mo na kami. yun lang talagang ginamit nila, mga armor car pa. Correct. Ha? Ginamit nila armor car. Hindi Ang pinaghahakutan nila ng pera. Correct, sir. Di ba, grabe yun. Yan pa lang eh. Dapat, yung taong na yan, makaalis na yan dyan sa pwesto. Kailangan talagang makaalis yan dyan. Kaya kayo, mga kasundaluhan natin dyan, Browner, ikaw, Push Actually, Chief of Police dyan, at saka ikaw, Chief of Staff Browner, maawa ka naman sa taong bayan, sir. Grabe, papayag ka na lang ba na ano, wag ka namang masilaw sa pera. Naalala ko yung kanta ni Freddy Aguilar. Naroon ka sa yung palasyo at nagtatago. Pinapaligiran ka ng mga gwardya. Daing ng bayan ay hindi mo napapansin. Okay. Dahil ba sa kalansing ng pera? Correct. Yun, pati ikaw, Browner ka. Napaka ganda pa naman ang pangalan mo, Browner. Pero ngayon, para ka ng brown na aso. Hey, Brownie. Parang naging aso ka na kasi hindi ka na naging Pilipino, unbecoming ka. You're not deserved for your position. Kumbaga, sir, nawala na sila doon sa... Wala na, grabe sa na. prinsipyo dapat ng kanilang... No, sinasabi niya, the last interview, I think that was Pinky, who's that? Yung beautiful Pinky woman. Whip. Oh, Pinky Whip. Sinasabi niya, kayo ba'y wala kayong gagawin sa mga pangyayaring nagaganap sa atin ngayon? Ano sinasabi ni Browner? Sabi niya, ay hindi naman, ano lang kami, professional kami. We have to do a professionalism. Oh. Hindi na, garapalan na nga eh. Ang problema sa atin, ang naging problema sa atin, ang namumuno sa atin, sa anong tawag nito sa Pilipinas, mga daig pang mafia. Ha? Kaya ngayon, sir, ngayon, we have the weakest peso ever in the history. Grabe. Grabe, kawawa na talaga ang Pilipinas. Grabe talaga. Grabe yung ginawa talaga nila. Pero, ito pa. Hook and by crooks. Talagang, gagawin talaga nila ang lahat na itong si BP natin, matanggal talaga to. Ay, sabi Matatanggal nila talaga may sa posisyon impeachment nila. na daw ready to be filed next year. Nakita mo, inuuna lang. Ano bang nagawa ni BP, ni BP natin, mahal nating BP. Siya naman lang ay talagang, Nag-focus sa trabaho niya. yeah, she ran as a vice president because she loves working for the Filipino peoples. Correct. But these people, say for example, starting from Marcos, Gonggong Marcos, itong si Rimulya na kapatid na Rimulya sa
ombudsman, Remulla na anong tawag ito. Diba, kinaway her. Ano pa yung isang Remulla? Dito ba yung papa mo? Yeah. Ano na, laban na yung papa mo dito. Ano pa ito isang Remulla? Yung isang Remulla. DILG nga. DILG. Oo. Yung DILG. Itong si, anong tawag nitong Claire na... Castro. Claire, alam mo ikaw lintik ka. Alam ko napakamatalino mo. Hindi ka naman basta maging abogado eh. Para maipasa mo yung bar exam na yan at naging abogado ka. Dating Duterte ka. Binoboto mo pa si Duterte ngayon sa pera na yan. Yung pera na yan. Sa kahayupan na yan, binenta mo yung kaluluwa mo. Dapat kung ano yung sinasabi ng presidente yung at dala-dala mo pa yung anong tawag nito, nakakaya ka. Presidential seal. Oo. Kapal talaga ng mukha mo at saka sa totoo lang parang tatalunin ka ng pag-iisip mo, tatalunin ka ng high school graduate eh. Kasi hindi tama yung mga pinagsasabi mo. Sinasabi halimbawa si Sara, tinatanong, are you ready for a president? Tapos, Ano ba gusto mong marinig? Dalawa. Say for example, sasabihin ni Sara, hindi pa ako ready kasi may presidente naman tayo. Hindi sasabihin niya. Ano sasabihin niya? Sasabihin niya, di ba? Tama lang na hindi talaga siya dapat magpresidente kasi hindi pala siya ready kung ano mangyayari. Ngayon sinasabi ni Sara, I'm readiness. Ano sinasabi niya? Talaga naman totoo, ginigiba niya yung mga yung ginugulo niya yung mga tao, talagang siya na gusto niya talaga niyang mapatalsik talaga. Nakita mo yung utak. kagagahan nito? Yung talagang gagaga talaga. Palagay ko sila ni bago yan pinapunta si Auntie Claire. Pinapunta doon. Ano si Marcos nagbe-breakfast. Sa halika rito, suminghot ka muna. Sumisinghot ka, dagdagan mo pa. Ganun na. Ngayon, alam mo na kung ano sasabihin mo. Opo, Manong. Diba? Kaya. Ito pa si Dilima. Lintik na to. Ito yung tabingi. Sino yung tabingi na yan? Darcy. Si Darcy ba yun? Oo. Darcy yan. Alam mo ba sinasabi nung ito? Kailangan as soon as possible, we need to file. Impeachment na dapat Para mapahawa na daw si VP. para mapaalis na talaga si BP. Hindi tama yung mga pinagagawa nila. Ano ba naman tong mga to? We are myself, I'm very frustrated. Maraming salamat sa Diyos. Eto, Sir Alvin nandito sa Ireland, nandito sa ano tawag dito sa Holland, dito sa Netherlands, Amsterdam, you name it. Kahit ang weather dito, para na kami mga robot kasi malamig talaga. ang jacket talaga, grabe. Ako, nagpunta kami ng pamilya namin dito. This is 3 times. Ang mga gastos lang nito, nagpunta kami to support. Our beloved president is there. Nakita mo yung ginawa nilang kahayupan. Ito, iso pa to si Trillanes, kailangan matira ko itong lintek na Trillanes na to. Yung asong ulol na yan. Ano sinasabi niya? Nagsinungaling Mabubuli ka pa. Nagsinungaling pa. Nag-post pa ng picture. Hindi pala totoo. Matagal na pala yun na picture. Di ba nag-react si Atty. Nicolas Capa? Sabi niya na, hindi man yan totoo. Nalaman namin ganito. Kapal ang mukha. Pinag-post pa doon para ipakita na parang kasama niya yung mga ICC officials. Hindi pala totoo. Hindi pala totoo yun? Oo, ano pala. Totoo pero matagal na yun. Matagal na yun. Oo. Yung asong Trillanes yan, yung mga grupo na yan, yan talaga si Dilima rin, tsaka yung si Tabingi, galit na galit talaga ako sa kasi ang mga utak niyan, mga baliktad eh. Correct. Isa pa yan si Dilima. Naging Chief Justice ka, ibig sabihin kung Chief Justice ka, Hindi, You are- Secretary of Justice. Secretary of Justice, I'm sorry, to be correct. Thank you very much. Ito correcting me. Ibig sabihin yung utak mo yan, super A ka. Siguro wala. For example lang siya, Jonel. Gumawa siya. Pero nakita mo, saba ang mga pinagkakain. Hayop na lintik na yan. Correct. At kapatid pala, kaya kailangan nila na si Sara hindi makaupo. Kailangan nila si Sara hindi makaupo. Kasi kapatid niya, yung asawang yumao na si Juma Sison. Juma Sison, hindi Juma Sison. Juma Sison, yes. Yung mga pinakapinunong mga rebelde na hindi naman talaga totoo yung para sila sa bayan kasi kumpara sila sa bayan. It was what they call is the term of
mahal nating Pangulong Duterte. Nakita mo yung mga bukid-bukid na pinadalhan na ni Duterte doon ng anong tawag nito, pinadalhan ni Duterte ng mga anong tawag nito, yung mga bulldozer ba para gagawan yung mga ano, yung daan yung mga ano, yung mga bukid para road to market. oh, Farm to market road to road. yeah. Farm to market road, ana. Yung ganon. Anong ginawa nila? Binobomba nila. Ayaw nila. Ha? Kasi di more na maghihirap yung Pilipinas, di more na magkakapera sila. Pero sir, ano yung masasabi mo ngayon na tomorrow will be the 9 month of the incarceration na nakakulong si PRRD sa loob? Anong masasabi mo sa gobyerno natin na para bang yung iba, lalo-lalo yung iba na parang nasisigahan pa na nandito si PRRD na nag-divert yung atensyon ng mga kababayan natin sa mga Duterte kasi alam naman nila na mahal talaga ng mga kababayan natin ang mga Duterte. Anong masasabi mo doon, sir? Ang una talaga sa lahat, talagang masasabi ko talaga sa lahat dyan, first and foremost talaga is kasakiman. Sobrang sakim talaga. Kumbaga sa boxing pa, yung tao nakabulagta na, na-knockdown na yung tao, pinagtatadyakan mo pa, lumpong-lumpo na. Napaka-inhumane, yun ang una kong masasabi. Sobrang kasakiman, kung ano pa man ang sobra sa kasakiman. Ngayon, gusto nilang mananatili sila sa power. Itong taong to na matanda na, 80 years old, na wala namang ginawa sa atin sa Pilipinas, kundi ang pagmamahal. Alam mo, ito sa totoo lang, si Presidente Duterte lang na nakita kong yung every time na yung magsasalita siya, hello po. Hi, ma'am. Yes. Sige. Yung every time na magsasalita siya, si Duterte, halimbawa yung there is a seal of the president yan, tapos di ba may flag yan? Ang ikinaganda nun, hahalik yan sa sa flag. Correct, totoo. Pandila ng bayan. Siya lang talaga. Hinahalikan niya. Let's ito si Marcos, ito si Gonggong Marcos. Iba man inahalikan niya. No, hinawakan niya yung flag. yung flag. Ginanong kasi may residue dito. Pinunas. Okay ra. Kirahan ka sa Davao. Yeah? Wala ka mga kababayan. Yun ang pinagkakaiba. Kaya, mga kababayan, alam mo ito, manalangin tayo because I know there is a God intervention. Meron yan. Hopefully, as soon as possible, hindi natutulog ang Diyos. Mas maawain pa ba tayo sa Panginoon? Nakita niya kung anong paghihirap natin. But hopefully, I'm still hoping. I have my son here before. He was standing up in here. He's only 9 years old boy. Every time we worship, he's always praying about the freedom of PRRD. of PRRD. PRRD. Sobra talaga. Pero wag, lalo na. Kahit yung Bukana Beach, inangkin. Kita mo? May Diba? lahat na lang na hindi naman gano ba katulad. No, I don't have any knowledge in it, like Yung Bukana Bridge. I know, but I'm talking about the budget. I'm talking about the budget. Hindi, tapos na Ano ba yon? Inutang ba yon ni yung mahal na China, presidente yung or China donated talaga? Donated talaga ng China. Oh, kita mo, donated pala talaga yon. Ang dami kong anong tawag dito, ang dami kong nakikita doon sa Facebook, na buisit ako doon, na imberna ako doon kasi si Marcos, di ba, nandun pati yung mga lukarit na mga kasama niya, di ba? Puto-ops. Tapos yung sa baba doon, sinasabi ng mga trolls ng mga bayaran, sinasabi, mahal naming presidente, ang galing mo talaga, pati yung kalaban mong taga Davao, pinagawan mo ng tulay. Correct. Pinagawan mo ng tulay, pinagsasabi niyo. Ha? Hindi kay Marcos yun. Kahit walang ginawa si Marcos. Alam mo kung anong ginawa ni Marcos? Ano, sir? Ghost Project. Correct. Hindi mo makikita kasi ghost nga eh. Yun ang ginawa niya. Ikaw nila, sir, na meron na daw, also a different matter, meron na daw warrant of arrest si Senator Bato. Okay, ito pa yon, yung lintik na yan. Di ba nagpalabas ang ano? Di ba nagpalabas ang ano tawag nito, yung bagong batas, yung ano, yung
Supreme Court na sinasabi na hindi talaga tayo Yes. sa pulong nangyari kay kay PRD. Merong bagong batas. Merong bagong batas na hindi ka basta you don't have to extract the person inside in the Philippines, bring out of the country. Kailangan iano mo muna 'yon. Anong tawag nitong Yagi mo lang ang proseso. Oo, yagi mo. Dadaan ka muna sa yung normal na proseso. Pero ito kasi mga bangag kasi itong mga to. Correct. Basta ka lang hihilain. Correct. Ha? At ngayon, wala na silang magawa. Wala silang magawa. Ito pa yung mga tulpo na yan. Lintik ng mga tulpo na akala ko para kayo sa bayan, mga hinayupak din kayo. Ito, this is the word of... Wait lang kasi, dyan yung kaibigan natin na nagre-report yan ng police secret lang. Ano muna tayo. Tapos, Okay. ito yan. Then, tapos, ano sabi nyo, anong ito si Erwin Tulfo? Tama ba yung sinasabi mo, Erwin Tulfo? Bendalo? Mali yun. Correct. Bendane sa mga tennis player. Bendane, that's what we were doing. Bendane. You have to bend the knee to walk the ball, but not bend the law. And it was even agreed by the then Secretary of Justice Remulla na ngayon, ano na siya, ombudsman. Sabi niya, yes sir. Di ba ganun siya pagsabi ni ano? Grabe mga sobrang mga mafia sa atin sa Pilipinas. Kasi mga mafia 'yon. Alam nila ang Pilipinas, alam nila ang mga batas, pero nakita mo, mga gago sila sa mga batas. Kahit halimbawa high school graduate, alam ang batas. Correct. Ito pa. Ayos, alam mo Sa ba PhilHealth. alam mo ba, hindi lang sa PhilHealth, alam mo ba yung si Ricto na yan? Sobra din ang pinagagawa. Isa pang salot sa atin sa Pilipinas ng lintik na mamang yan. Pera ng PhilHealth kinuha. Yung sa gold natin na Gold Reserve. 25,000 kilos. 25,000 kilos binenta. At alam mo ba, Sir Alvin, yung mga even 100 square meters or 200 square meters owned by the government in the Philippines, he sold. He sold it. Lahat na ako nang makikita niya, ibibenta niya. Ha? Buti sana kung pinagawa sa atin o binigay sa atin sa mga welfare, sa atin, sa mga maraming mga mahihirap sa atin. No. Goes to their pocket. Ang problema sa atin itong Marcos government, yung pera ng bayan, yung kaba ng bayan, they thought and always thinking that their inheritance. Correct. Para bang inheritance nila? Para bang, say for example, you're my son and I'm dead, I'm a billionaire person, said, it's okay, my dad is died, I own this. This is my, I need to inherit this. But no, this is what they're thinking. These people are mad, like lunatic or whatever, inhuman, you name it. Totoo. You name it. Si Sir po guys, bakit siya very passionate sinasabi niya? He's an OFW all the way from Ireland. Pumunta lang talaga siya dito para magpakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nag-absent ako. Oh. Nag-absent ako, nagpunta talaga. lang ako. Oh, Oh, correct. yes, nag-absent ako. Nag-absent talaga si Sir. Tulo na. Oh, saan mo ba? Na-remember mo siya before sa Lan Van Rega na siya yung nag-video-video Ito, doon sa kasama natin yung naman doon si Ato. Ikaw pa yung inutusan ko sa bag ko na pakilagay doon sa kilid. Yung nag-video-video pa sa Atubangan. Yes. Oo. Siya yung Dito mo, doon, kalimot, na-assist Senator Robin dito, uy. Oh, si Dr. Robin, o kang igagaw na ko nga si Roque. Pareha may kapilido na. Rocky na ko? Roque, yes. Igagaw din Range mo? Rock, yes. Okay. Wala yung Roque. Oh, kagikan ako, ka Manila man. So, Igagaw giday mo. yeah. So karon na. Local ba? Oh. Pero igagaw lang mi kay pareha lagi guru apelido lagi. Okay. Pero wapo ko kay lapot siya. Wapo ko kay lapot siya po. Basaan na lang. Well, anyway. Mo ni nito mo this is what happened. Happening in our country. Napaka-inhuman, ha? Wala na. Pero alam mo kung anong pag-asa natin? Manalangin at manalangin talaga tayo. Manalangin at manalangin. Malay natin, ha? Naalala ko in the history of the Bible, okay? In the history of the Bible, John 12. Wala kay kuha na, sir. Ha? No. Hinakay ko sa Bible. I have history in it. Oo. Sa John 12 na itong hari na to, ipinagmamalaki niya, corruption din to siya, ipinagmamalaki niya na dahil daw sa kanya, nagawa niya tong mga ito. Right away.
the people said, like millions of the people in front of this king, they said, "You are not telling the truth, but the God will tell the truth." Straight away, the angel strike him and dead with the what is maggot. I hope it will happen. Ha? Sana hindi na yan magising. At ang problema natin, pinapaligiran tayo ng mga sobra. Mabuti pa yun si Satanas eh. Kasi alam mo yun si Satanas, pag pinakitaan mo ng cross yun, tatakbo. Oo. Pero yung mga yan, pinakitaan mo nun, hindi tatakbo yan. Alright. Lalamunin pa yung cross. Correct. Kakainin pa ng Ha? buhay. Kakainin pa ng buhay. Correct. Kaya sobra ako, I'm very, sabi nga, pag nag-open ako ng ano tawag nito, yung television, of course, pinapanood kita doon. Tsaka yung si Badong, nanonood ako kay Badong, okay, o di kaya si Sas, pinapanood ko, doon sabi ni Mrs., "Pang, huwag ka na manood ng ganyan, kasi puro problema lang yan eh." Hindi, kailangan kong malaman talaga ang mga pangyayaring nagaganap. At ito si Claire, every time na i-open niya yung mouth niya, every time na i-open, wala nang ginawa kung paano, anong tawag ito, tirahin ang mga Duterte ng mga Duterte. Correct. Sakto. Tama ba yun? Alam mo dapat kung saan yan si Claire. Dapat doon siya sa palengke. Correct. At ito naman si Gonggong. Itong si Gonggong Marcos naman. Ito si Gonggong Marcos. Alam mo dapat kung saan yan ang posisyonan? sir? Dapat ano yan siya, yung konsihal yan siya sa barangay. Okay. Pang barangay lang. Parang ganyan yung Oh. level niya. Ang mga level niyan pang barangay. Saan ka ba nakakita? Yung bagong Pilipinas na halimbawa yung mga bus na anong tawag nito, yung mga bus ba na libreng sakay daw. Piruin mo yung upuan, puro pa mga butas at walang aircon, napakainit. Hindi katulad sa Davao na bago lang yung bagong bus nila Eto, ngayon. Sir Alvin, kauuwi-uwi lang dito sa Amsterdam. Maganda. Sa The Hague. Sir, The Hague dito. The Hague. dito sa The Hague. Ano ba masasabi mo sa Davao? Ako tubong Davao ako eh. Maganda talaga sir ang Ha? Davao. Maganda talaga ang Davao. Sa totoo lang. Sa lahat ng mga napuntahan kong lugar, Davao really. Davao, di ba? Oo, maganda Maraming ang salamat. Davao talaga. Hopefully you're not saying that because the BP is inside in No, there and you're no, not no. and you're going to talk to Sarah shortly. Ha? Dili nga. Thank you very much. Hindi nga. Sinasabi ko Okay. ang totoo na ano na maganda talaga. Thank you very much. Hindi siya mag-stay doon, sir. Kung Oh, maganda. kaya Kung hindi mo. maganda. Sabi Oh. siyang Maganda talaga ang Davao. Kita mo, Sobrang linis. kaya sana naman, at sa yung ibang mga ano na yan, yung si, anong tawag ito, si Bok, yung Jaret, yung vlogger na Jaret, mga, Ay, hindi ko kunin. Hindi, Bisaya yung mga vlogger, mga kilala yan ni Joey, Ni Joey Dibib, Dibib, tsaka oh. sila ni, ano, Hayaan mo na yan sila. tek ng mga, High blood na si sir. no, talagang, Ano yung masasabi mo sa mga sumusuporta kay PRRD ngayon? ang masasabi ko lang sa mga suporta, wag mo na ako isali, kasi I'm born and raised sa Davao. Davao. Ang masasabi ko lang, Akin ka sa Davao? Sa Obrero. Obrero. Sa Obrero. Barangay 18B. Wilma Lusada. Ayun na, istorya. Pag-istorya. Okay. Listen. Ito ang masasabi ko lang sa mga Duterte supporters, guys, thank you very much for all your supports. Thank you for your prayers. Talaga ako'y hangang-hanga sa inyo. At sa mga tao na nagpupunta rito, and please, lagi kayong nagpapalo dito kay Sir Alvin, kasi alam mo naman Sir Alvin, nakita mo naman kahit walang mga tao rito. Ayan Sir Alvin, nandyan. In present, in Holy Anong Spirit, oras na? nandito. Well, the time now, I think, what is the time now? But okay, guys, all the best and thanks. Thank you, Okay? guys, Manalangin Sir, tayo. It's 3 o'clock now. Okay, salamat. Sige sir, salamat sir. Grabe si sir, no? Very siya. Dili siya magpa-interview. Sana siya. Ganina. Sa'yo makikugturi. Ganina.